morning nga mga mare, mga pare. Meron tayong makakasama, no? Meron tayong makakapanayam para nga mas lubusan natin nga maunawaan itong ating talakayan ukol nga po sa cervical cancer. So siguro ito yung madalas nating marinig lalo na nga po sa mga kababaihan, ano? Ito yung isa sa mga sakit na tumatama talaga sa ating mga babae. And siguro hindi ko na nga po patatagalin pa para malaman natin ano ba itong cervical cancer, ano ba yung mga paraan para maiwasan ito or ano ba yung tamang gamutan para dito. And with that, makakasama nga po natin ngayong umagang ito, siya po ay isang doktor, fellow of the Philippine College of Radiology at diplomate of the Philippine Board of Radiology in Radiation Oncology. At siya rin po ang founder nito nga pong organization na End the Cervical Cancer Philippines Organization Incorporated o mas kilala bilang Cerviq. Wala pong iba kung hindi si Mr. Jesus or si Dr. Jesus Randy Boggs Rivera. Magandang umaga po, Doc. Welcome po sa Musta Kamare. Si Julie po ito. Maring Julie po ito. Ay, magandang umaga po, Maring Julie, and sa mga tagapagsubaybay po ninyo, magandang umaga din po, and salamat po sa oportunidad na maimbitahan niyo po ako dito sa inyong magandang programa. Ayan, ako rin po, Doc Boggs, maraming salamat po una sa lahat sa pagpapaunlak nito nga panayam natin. And siguro po, hindi ko na patatagalin pa, Doc. Bilang panimula, kanina nga po napahapyawan ko sa mga kumare at kumpare natin na ang talakayan natin is tungkol nga po dito sa cervical cancer. So siguro po, para sa kaalaman ng lahat, ano po ba itong cervical cancer at bakit po tinatawag na silent killer ito para sa mga kababaihan? Ay, oo. Ang cervical cancer, of course, is cancer ng cervix, pero ang hindi alam ng tao kung nasaan ang cervix. Basically, ang cervix po ay part po ito ng bahay bata, no? It's actually the lowermost portion. Kung kayo ay nanganak na po, I'm sure may pinasok na dalawang kamay ang inyong doktor, no? Sa inyong puwerta and then mineasure, 2 cms ka palang iha. So tumayo-tayo ka muna dyan, maglakad ka mula dito hanggang Baklaran, malamang pagbalik mo, lalabas na yung bata kasi malaki na. Now, kung ang bukol doon ay doon nagsimula, ang tawag po doon ay cervical cancer. Now, bakit ito silent killer? Kasi practically, kadalasan ang nakikita po namin, no, almost about 55% or more, no, makikita mo walang symptoms, no. Ang the only presenting symptoms ng mga kadalasan ng mga pasyente is basically vaginal bleeding. Kadalasan dito, kapag katapos nilang makipagtalik, no, bigla na silang duduguin tapos dire-diretso na, no. So, it's because tinamaan, no, basically just tinamaan yung bukol, dumugo, and then yon. Pag dumating na sa amin, kadalasan medyo mataas na po yung stage, no? Kapag mataas na ang stage, mas maliit na po ang tsansa. That's why they call it the silent killer. Ayan, maraming salamat po, Doc, dito sa inyong paliwanag. Nagsisimula pa lang tayo pero marami na po ang natututunan namin. Ibig sabihin, ito po palang cervical cancer ay hindi talaga basta-basta malalaman at unless magpa-check or magpa-screen, or magpa-test nga po kasi as what you have mentioned, Doc, wala itong sintomas. And gaano po ba kalaganap ang kaso ng cervical cancer sa Pilipinas? Siguro kung meron po kayong datos, Dok, tumataas po ba ito yung bilang o bumababa sa paglipas ng panahon or kumpara sa mga nakaraang taon? Actually, if you look at the mga babaeng namamatay na tumataas na, a few years back, alam ko nasa 11 women daw are dying each day. Right now, it's on the 12 na po. So practically tumataas na po yung mga babaeng tinatamaan ng sakit na ito at namamatay, no. As far as datos is concerned, yes, tumataas din do. Pero syempre, kailangan din natin pakibalak na ang populasyon ng Pilipinas tumataas din. Pero wag natin sanang tingnan sa anggulo na ganon. Ang pinaka-importanting malaman ng mga ating mga manonood is that itong sakit na to, alam niyo po ba, ito ay totally can be eliminated. Among all the cancers na maisip nyo, breast, esophagus, liver, whatever, colon, maisip mong cancer, this is the only cancer that can be eliminated. So, wag dapat nating paabutin doon. Dapat magpabakuna and magpa-screening.
Ayan, gusto kong ipunto yung sinabi mo, Dok, napakaganda siguro kung matatandaan man ng mga kumare at kumpare natin, itong cervical cancer can be totally eliminated, So, ibig sabihin nga po, as what you have mentioned, ay kung masisimulan na agad-agad, Dok, magpa-check up, magpa-screen para hindi na umabot sa puntong dapuan tayo ng sakit na ito. And yun po, nabanggit mo, Dok, of course, mga kababaihan, women. Pero specifically kaya, Dok, sino-sino po ba yung mga nanganganib na magkaroon ng cervical cancer at ano po yung mga pangunahing sanhi nito? So for example, ito po ba ay marahil yung sinasabi nila sa ating mga Pilipino na mamana or maybe sa lifestyle? Paano po ito, Dok? Okay, those are very, very valid questions, no? And very uh, common causes of bits, no? So, ang una-una, ito ba ay namamana? Actually, hindi, no? Mhm. Other cancers, namamana ito. Ang sanhi nito ay nag-uugat sa isang virus, no? Ang tawag ng virus na ito ay human papilloma virus. Human, alam nyo na. Virus, alam nyo na. Papilloma, ano po ba ang papilloma? Simpleng kulugo. Pero, wait, hindi lahat ng kulugo nakapagbibigay ng cervical cancer, no? Merong special na kulugo, yung kulugo na makikita doon sa buccal mucosa. Yung buccal is lang yung sa loob ng puwet mo, loob ng bibig mo, those are buccal mucosa. Whenever we Mhm. talk about buccal mucosa, ang iniisip ng tao parating cervical cancer. Alam niyo po ba na ang HPV na sanhi ng cervical cancer ay nakakapag-apekto lang din sa aming kalalakihan, no? Nagkakaroon din kami ng cancer sa titi, nagkakaroon din kami ng cancer sa anus, nagkakaroon din kami ng cancer sa throat, no? Sa babae, yun nga, very very common, majority of cases, no? Cervical cancer, puwerta at saka Mhm. vulva, no? So, yun po ang cause, no? Hindi ito namamana, ito ay nakukuha mainly through sexual contact, no? Mhm. Pakikipagtalik, no? Ang nakikita ko parating myth or maling perception is that ang nakikita ng mga ang alam ng ang kababaihan is ayaw nilang magpa-test kasi sabihin nila, hindi naman ako maapektuhan yan kasi ang mister ko mabait, ang ganyan ko, ako Mhm. naman, siya lang din naman ang naging partner ko. Pero what if yung partner mo merong ibang partner? 'Di ba? Parang Mhm. ganon, no? And then secondly, think about the people na yung partner mo nung una ba kayo, ma'am, no, tanungin kita, nung una ka bang nakipagtalik? No, kung if ever man, no, may asawa na ho kayo, Hmm. pasensya na ho, Opo, opo. Wala pa po, wala pa po. wala pa, sorry. Mhm. Kung dyan po sa ating mga manonood, no, may asawa na ng kababaihan, itanong niyo sa sarili ninyo, no, nung una ba kayong nakipagtalik? Kayo ba ang gumawa or nanonood ba kayo ng YouTube? Paano ba gawin? Or si Mhm. Mister lang po ang gumawa? Kung si Mhm. Mister lang po ang nag-lead, itanong niyo rin sa sarili ninyo, paano niya kaya nalaman to? Kung bigyan ko kaya si Mister ng bola, ng basketball, sa tingin mo, kaya niya bang i-shoot agad? Di ba? Mhm. Ang point ko dito is every women can be affected, no? Of course, syempre, yung mga taong mayroong multiple sexual partners, syempre, mas apektado sila. Kasi mas Mhm. maraming tsansa na makakuha sila ng iba't ibang HPV strains coming from the other men, no? Syempre, yung mga taong naninigarilyo. Bakit? Kasi kapag naninigarilyo ka, yung HPV na sanhi ng cervical cancer, hindi yan makakawala sa iyo. Hmm. Persistently, it will grow, it will persist sa iyo. Hindi yan normally kasi po, no? Hindi ko naman sinasabi, ano lang po, hindi lahat ng pasyente na may HPV magkaka-cervical cancer. Mhm. Kadalasan 90% mawawala. Pero kung naninigarilyo ka, hindi yan makakawala, maari kang mag-persist at tumubo sa iyo maging cervical cancer. Mhm. Pangalawa, immune system. Kung ikaw, meron kang HIV, no? Hindi yung HIV na meron ako kasi yung sa akin ibang klase ito eh. Hair is vanishing ito eh, no? Mhm. Yung Tama. ibang HIV 'yon. Okay, Opo, ibang opo. HIV. So yung mga ayun, no? So yung mga may AIDS, may HIV, alam niyo po ba they are 6 times more prone to develop cervical cancer. So because mababa yung immune system nila. Hmm.
Ang importante rito, ma'am, mga mare, please give time to yourself to get checked, to get vaccinated, to get screened because it is the only prevention na maganda para hindi kayo magkaroon ng cervical cancer. And lahat kayo will always be affected. Can be affected. Mhm. So, ibig sabihin po ba, Doc, kung tama po ang understanding ko, is it safe to say na kung ikaw, alam mo na wala ka pang sexual intercourse ever or maybe never ka pa nakipagtalik, hindi ka magkakaroon nitong cervical cancer? Tama po ba sa simpleng paliwanag? That is 99% right. Kasi Mhm. meron ding 1% na out of the blue, meron tayong mga kakaiba. Remember sa medicine, hindi kami pwedeng makapagbigay ng 100% parate, no? Mhm, okay. Parating may mga sporadic na we cannot explain. Kasi meron din kasing what we call as na hindi mo namamana yung HPV, Mhm. pero namamana mo yung pagkahina ng immune system mo. Mhm. Pag mahina ang immune system mo, then susceptible ka. Pero kung wala kang sex, walang HPV, meron din naman kasing cervical cancer na hindi nag-uugat. Pero alam nyo ma'am, bibihira lang yon. Mhm. It's only 1%. No? So, let's not, malas mo na lang talaga kung Mhm. magkaroon ka ng ganun. No? But then again, it's still very, very important na doon sa mga the rest of the women out there to really get screened and vaccinated. Ayan, ano. Maraming salamat, Doc. Mas malinaw na po sa mga kumare at kumpare natin. Even ako, Doc, natututo ako dito sa talakayan natin ngayon. And siguro, Doc, ayan, may nagpapatanong lang sa atin. Yes. Kung may vaccine na po daw ba, sabi niyo ho kasi importante talaga magpa-screen, magpa-test. Pero nung bata pa sila, na-vaccine na sila, ito po ba ay lifetime na? Or kailangan pa rin po i-update, kumbaga, from time to time? It's a very, very good question, no? Mhm. Pero medyo mahaba yung sagot ko, pero gusto ko kasi maintindihan ho ng tao bakit may bakuna. Mhm. Unang-una, ang bakuna po is really for the younger generations. Bakuna, remember, is not cure. It's not therapeutic. It's prevention. Mhm. So, ibig sabihin ng prevention, bago pumasok sa iyo si HPV, ibig sabihin, bago ka makipagtalik, dapat mabakunahan ka na. So, Mhm. yan yung reason bakit binibigay yan sa grade 4, sa grade 5, hanggang 9 to 14 ang target. Now, ang question, lifelong po ba to? Mhm. Yes, lifelong po ito. Pero, what is your basis, doctor? Okay, let me go back. Noong 2005, way back 20 years ago, nag-start silang mag-vaccinate. Mhm. Yung mga babae na binakunahan nila noong 2005, finalo up nila taon-taon. Mhm. Kinukunan nila ng ng test kung mataas ba ang kanilang antibody, yung panlaban, no? Up to 2025 nagkakaroon yan. Every year yan nagkakaroon ng Hmm. HPV summit, no? Nakita nila hanggang 20 years after, mataas pa rin ang immunity ng mga tao. What does that mean? It means makakuha ka lang ng 2 shots ng bakuna 9 to 14 years old, 3 shots 15 pataas, you are good. Now, Mhm. there is a question no dito na sinasabi nila. Ang bata ba is the same as kayo, makakuha kayo at your age. Wala Mhm. kayong contact, wala kayong asawa, wala kayong sexual activity. Kunwari you are 18, okay? Kasi sa pananaw ko kasi pasensya na po. Mare, mukhang 18 years old ka Opo. lang, no? Okay. Opo, Oh. opo. Now, iba, pag bata kang binigyan ng vaccine, ng HPV vaccine, mas mataas ang immune system, no? Mhm. Mas maganda, mas mataas yung lifelong protection mo. Pag nakuha mo yung bakuna at 18 years old, kahit na wala ka pang sex, medyo nagdidip ng konti, mababa, no? Not Hmm. as good. What more kung mas maedad ka, what more kung may nakapag-sexual contact ka na. So, Mhm. mas bumababa yung protection mo. So, just wanted to Ayan. be clear. Opo, salamat, Doc. Kaya ho pala ang gobyerno natin, I think, or even yung mga pribado at pampublikong ospital, may mga programa po sila na nagbibigay ng libreng HPV vaccine. Or yun nga po, vaccine para nga po panlaban. Sa mga bata pa lang, ang alam ko po, dumadayo sila sa mga eskwelahan para nga po bakunahan sila. So yun po pala ang rason, dahil sa immune Yes. system and at the same time, yun nga po, bago makipagtalik o bago magkaroon
magkaroon ng sexual intercourse ay kailangan mabakunahan na. And babalik ako dito, Doc, sa usapan natin yung sintomas naman po. You've mentioned na ito po ay silent killer dahil yun nga po hindi agad-agad nakikita o nararamdaman ng sintomas. And bukod po dito, kung halimbawa man, ang ilan sa mga sintomas ng na maaaring maranasan ay yung dinudugo nga ho pagkatapos makipagtalik. Pero bukod po dito, Dok, ano po yung mga karaniwang sintomas na dapat pang bantayan ng marami sa atin ukol po sa sakit na cervical cancer? Okay. So, alam ko tayong mga Pilipino or tayo as being individual dahil wala din tayong masyadong kaukulang time, no, para sa ating sarili, no. Naintindihan ko 'yon. Pero I just would like to really emphasize on the prevention side, no? Because we always refer to symptoms. These are the two things that I'd like to really emphasize on. One is, una ikwento ko lang muna. Sige. So makipagtalik ka, si partner mo, merong nilagay na HPV sa'yo, si HPV pupunta yan doon sa balat ng cervix mo. Magtatago yan doon sa basement membrane. And believe you me, bago yan maging cervical cancer, that takes 20 years. 10, 20 years. Okay? So makalimutan mo na, no? Kahit minsan lang. Maraming nagsasabi, minsan lang po ako nakipagtalik. I tell you, I have a rape patient, no? Na-rape siya minsan, wala siyang asawa, 20, 25, 30 years after she developed cervical cancer, no? So again, once lang siyang nakipagtalik and she can swear on that, no? Now, pag nagtago yan doon, wala yung symptoms. Remember, these are cells. Palaki ng palaki yan doon sa balat lang ng cervix mo, okay? Wala pa ring symptoms yan for years, 5 years, 10 years. Hanggang sa later on, it comes a time na makakakuha yan ng blood supply doon sa cervix mo, no? Okay? Pag nakakuha ng blood supply yan, it becomes cancer na. So palaki ng palaki, 1 cm, 2 cm, wala pa ring symptoms yan po. Bakit walang symptoms? Ito sa taas yung cervix, nandirito yung puwerta sa baba. Yung puwerta mo is a space. Pwede pa siyang lumaki dun sa space nang hindi mo siya nararamdaman. Okay? By the time na malaking-malaki na siya, 2 cms, 3 cms, 4 cms, nakipagtalik ka, tinamaan, that's the time. Bleeding is the primarily first symptoms. Now, what are the other symptoms? Ito yung mga symptoms na ayaw ko nang sabihin pero malala na ang ibig sabihin. Okay, what are the symptoms na malala na? Nahirapan ka sa pag-ihi kasi pala apektado na yung pantog mo. Nahirapan kang dumumi kasi apektado na yung yung rectum mo, anal rectal area mo, no? Yung mga ganyan. Meron kang mga kulani dito, no? Yung pain can be depende yan sa threshold, no? Normally, iba ang threshold ng pain mo, iba ang threshold ko. Minsan, pag sobrang busy ka, you don't mind eh. Pero what I want to emphasize is screening. Ito po, no? Mga mare, alam ko nahirapan kayong ayaw nyong ipakita, no? Ayaw nyong sino ba nga ba naman na merong gusto nun, 'di ba? Merong makikialam dun sa mga pribado ninyong parts, no? Pero this is what I can share, no? If you undergo screening today, tomorrow, or in the next month, next years, no? We can detect years before na bago ka magkaroon ng cervical cancer. Years before ka magkaroon ng bago. And this is my financial point aspect, no? Financial guide. Kung makita namin na may problema ka na hindi na pre-cancer pa lang, ibig sabihin before cancer. Kahit PhilHealth lang, baka pwedeng wala kang babayaran. I said baka. Okay, baka. I said baka, okay? Baka PhilHealth lang. But pag pumasok ka na sa cervical cancer, like papasok ka na sa mga mundo namin, no, which is radiation, and others, treatment. The minimum is about 300 to 1 million pesos. So think about it. Bukaka ka ngayon or start making ipon of 300 to 1 million pesos. I'm not trying to scare everybody, pero sometimes you need to realistically understand what we see.
in our Oo. clinics. Ayan. Sabi nga po nila, Dok, gasgas na. Pero sobrang effective talaga kahit sa ano pa mang panahon, Dok. Sabi nila, prevention talaga is better than cure. Kaya mas maganda nga po na, ayun po, paalala ni Dok sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kababaihan, yung pagpapatest, pagpapascreen, para makita, malaman, bago pa man lumala, ay maagapan na, kumbaga. Nabanggit mo nga, Dok, ito, nag-example ka, bago pa man dumating sa inyo, sa may radiation na, may treatment pa. So, ano po ba yung iba't ibang treatment options? Kung halimbawa man, yun nga po, marahil may ilang mga kababaihan, mga kumare tayo nakikinig ngayon na tinamaan na nitong sakit na cervical cancer. So, ano po yung mga treatment options nila at kailan po kailangan itong nabanggit ninyo na radiation therapy? Okay. Salamat sa tanong. Um, Kung ang bukol mo maliit pa lang, like for example, like stage 1A, ibig sabihin, nasa cervix lang yan, very confined, no? So, pag tinanggal mo yung bahay bata, no, yung buong bahay bata, tapos yung upper part ng puwerta, no? So, medyo iikli na yung puwerta mo, no? Tapos, magsasample sila ng mga kula-kulani on the side, no? Pelvic lymph nodes, mga ganon, no? That's it. No? Pero mahal din yan. Ang tawag dyan, radical hysterectomy. Ang Mhm. gumagawa dyan, yung mga OB na may specializing in gynecologic oncology. Talagang Mhm. mga, ano yan, mga super specialista yan. No? Ang pag-aaral niyan, talagang 10 years or more after medicine. After medicine. Okay, so Mhm. anyway. Now, kung ikaw ay nasa 1B1, 1B2, no, ibig sabihin medyo malaki na, no? And then sa tingin ng OB hindi na kayang meron ng spill, meron ng pagkalat doon sa pelvic side walls, no? Then mostly radiation na 'yan. Radiation yung ginagawa namin, no? Plus chemotherapy, no? So 'yun Mhm. ang ginagawa. Plus yung radiation kasi po namin, Mare, meron yang dalawa eh. Meron yang external, ibig sabihin parang ine-x-ray ka lang, no? Mhm. Ah, at the same time, that's for 28 sessions ka. Ibig sabihin, Mhm. 28 times kang araw-araw pipila, mag-aantay ng 3 oras bago ka isasalang ng Mhm. 5 minutes. Ganun Mhm. na sitwasyon. Para lang maintindihan ninyo. Opo, Okay? opo. And then after that, week on the third week, no, start kanila ng brachytherapy. Brachytherapy, may pinapasok na instrumento doon sa puwerta mo, Mhm. hanggang doon sa loob ng bahay bata mo. 'Yon about pinapatulog ka about 1 hour to 1.5 hour 'yon kasi gigising ka pa. And you do that everything you do on an outpatient basis, no. Mhm. So yun. So that is of course meron ding mga chemo is also very very important, no? Kasi dati-dati hindi maganda ang success rates ng aming gamutan Mhm. kung ito ay radiation lamang. Pero Opo. pag sinamahan mo ng chemotherapy, yun, mas maganda, mas epektibo. Ang problema lang, syempre alam mo na, langganang kumain, Mhm. May malamya effect ka. po. Yes, may effect. Mhm. And Bumabagsak. Yeah. Opo, sorry. yes, Doc, gusto ko lang po i-follow up. Sinabi niyo po meron na dalawang klase sa radiation, may internal and may external. So, ano po kayang difference ng dalawa? O paano po aabot sa punto na, okay, external lang yung sa'yo, or maybe sasabihin sa pasyente, hindi kailangan internal na yung radiation na gamutan para sa'yo? Ang prinsipyo kasi ng radiation is that mas mataas na dose, na radiation Mhm. dose, ang maibigay ko sa iyo, mas maganda, no? Mhm. But unfortunately, kung susuriin natin yan, kung ibibigay natin yan through external means, ibig sabihin nito, imagine mo yung pasyente nakahiga, merong radiation na papasok sa kanya, Mhm. kahit na ba merong nakatarget na doon sa pinakasentro, nandun yung pinakamataas na dose. Mhm. Tandaan natin, yung ibabaw ng bahay bata, ng cervix at ng puwerta, nandun pa rin yung intestines mo. Ang Mhm. intestines mo hindi pwedeng mas mataas na dose kasi masusunog. Pag masusunog, hahabulin nyo kami. May Mhm. problema kayo, no? O, mas Opo. malala pa ang problema nyo. Pag sinunog namin ang puwit mo, mas malala.
no? Yung mga Mm. ganon. Pag sinunog yung pantog, may epektong hindi dapat para sa'yo. Ang Mm. masama kasi is dapat paano namin maisagagawa na kung saan maibigay namin yung tamang dose doon sa bukol mo na Mhm. kung saan hindi ka dapat tinatamaan yung intestine sa taas, yung pantog sa taas, yung bahay ba yung puwet sa sa likod. That is Mhm. through internal, no? Kaya nagbibigay kami ng internal. So, namimili ba kami either internal? Hindi po. It's a package, no? Lahat Mhm. po ng mga cervical cancer na kailangan ng mataas na dose, lalo na kapag mas malaki na ang bukol, kailangan po talaga yan. Combination of 28 sessions of external na araw-araw na radiation Monday to Friday at weekly na Mhm. brachytherapy or yung tinatawag nating internal radiation. Mhm. Ayan, maraming maraming salamat po Doc dito sa inyong paliwanag. Ganito rin Doc, gusto kong tinatanong ito lalo na pagka tungkol nga po sa sakit kasi maraming paniniwala tayo mga Pilipino na mali at yung mga nababasa natin online na akala natin tama. So ano po ba yung mga misconception, mga common misconception nating mga Pinoy tungkol po dito sa cervical cancer? Again, nabanggit ko na yun kanina, yung sinasabi ko na Mm. parati na ang unang-unang iniisip nila, hindi ako tatamaan yan kasi ang asawa ko ay mabait, and Mm. everything. But then again, like I said, maaring ito ay hindi pa galing sa asawa mo. Remember, Mhm. this is 10 to 20 years, okay? Maaring yung unang boyfriend mo, no, na for whatever reason, hindi kayo nagkaroon ng relasyon thereafter, hindi nagtuloy-tuloy Mhm. into marriage, no? Wait, alam mo naman sa panahon ngayon, that's very very common, no? Uh, he had placed on you a HPV Mhm. virus, no? And then that can grow 20 years after. So Mhm. hindi si Mister yon, maaring yung unang-unang boyfriend po ba. Opo, opo. So hindi parating ang nakatuon is yung ibang tao. Ay, si Maring ganyan, ano yan eh. Hmm, Sa Red District nagtatrabaho yan. opo. Alam ninyo, minsan sila pa ang safe. Bakit? Kasi sila nagpapatingin. Mhm. Kayo hindi. Nagpe-persist yung bukol. Kaya kadalasan mo pag sinuri namin yung mga pasyente, maniwalat ka sa hindi. One subset groups of people na nakikita ako lang Mhm. personally. Mhm. Teachers. Teachers. Guro. Hmm, Bakit? Walang oras sa sarili nila opo. ang kanilang pagtingin sa kanilang sarili, no? Puro bahay, eskwelahan, bahay, eskwelahan, simbahan, bahay, eskwelahan, all week long, Monday Mhm. to Sunday gumagawa pa sila ng assignment. Bumababa yung immune system nila because hindi na rin sila happy and everything. Mhm. They get to have cervical cancer. In fact, Ayan. there is one guy ni Onco down in Cebu. Ang advokasya niya is really on teachers. Because Mhm. he saw, it's really predominantly because walang oras ang mga teachers, guro sa kanilang sarili. Kaya please, sa mga guro nakikinig, hindi po ako bastos or ano, no. Mhm. Please take care of yourself. Love yourself before loving others. Ayan. Pero Dok, yan, napakaganda po ng binabanggit ninyo sa aming lahat. Hindi lang sa mga guro natin, of course, para sa lahat ng mga babae. Actually, even mga kalalakihan, we encourage our wife or maybe sister, mother, yung mga kasama nating babae sa buhay natin na magpatingin talaga at siguro magbigay ng time. Yun po nga, sabi niyo, Dok, napakaganda. Love yourself first before loving others, And ito po, Doc, yung sabi po natin, or sabi nyo nga po, ang isa sa mga paraan talaga upang maiwasan ito ay sa pamamagitan ng HPV vaccine. So siguro po, para lang din po sa kaalaman ng lahat, although nabanggit na natin, ano po ba yung HPV vaccine na tinatawag at gaano po ito ka-epektibo? Oh yeah, okay, sige. Ang HPV na pag-usapan natin kanina, no, ito ang sanhi ng cervical cancer, no? Maliban doon, of course, ulitin ko sa mga bagong pasok lamang, no? Siyempre, may mga bagong pasok lamang Mhm. dyan. Ang HPV hindi lang po cervical, pero majority cervical cancer po yan. Meron po yan sa lalamunan. I-check niyo po sa internet niyo, Michael Douglas, no? Artista yan sa Amerika. Ah, Anal cancer, tumataas na yan po sa call center industry. Men having sexual contact with men, it's Mhm. also HPV. Look at
Farrah Fawcett, isa yan sa mga original na artista. Ay, hindi mo kilala to, Mare, kasi Mm. bata ka pa. Ako, talagang paano na, pa Opo. dual citizen na. Okay. So yun. No, Farrah Fawcett developed cervical cancer and anal cancer, no? Cancer sa puwet. Again, HPV, no? Ah, ang kaya very very important ito is kasi itong virus na to pwedeng pumunta yan sa atin, pwedeng mag-develop ng iba-ibang sari ng cancer. Ang Mhm. HPV vaccine can really prevent. There are three types of HPV vaccine, no? HPV-2, ibig sabihin ng sangkap nito dalawa lang. HPV-4, ito yung considered ngayon na binibigay sa atin, no? Mhm. Sa ating gobyerno, sa mga bata, no? And then we have the HPV-9. Ibig sabihin, 9 yung virus na sangkap. Mm. Pero kahit na magkaroon ka ng HPV bakuna, kailangan mo pa rin magpa-screening. Mhm. Bakit? Kasi 13 ang viruses na maaring magdulot sa iyo ng cancer, no? Mhm. Ang kaya ng bakuna, yung HPV-9, pito lang doon. Bakit pito? Bakit tinawag na 9? Mhm. Kasi yung pito na yon, yun ang for cancer, yung dalawa doon, pang kulugo. Kulugo sa singit sa ari ng lalaki, sa ari ng babae, sa puwet, no? HPV-4, ganun din. Dalawa lang doon ang sangkap to prevent cancer. Yung dalawa doon pang kulugo. Sa Mhm. HPV-2, yung dalawa na yon for cancer talaga. Now, how much protection can you get? Okay? Ito, makinig, makinig. Kung ikaw ay 9 years old to 14 years old, wala ka pang sex at naibigay yung gamot ng 9 to 14, sa HPV-4 you can get as much as 70% protection. Wow. Kung HPV-9 ang gamitin mo, age of 14, age of 9 to 14 ibinigay, wala pang sex, as much as 90% ang makuha mo. Mm. Pero kung ikaw ay may sex na, bumababa yon. Okay? Mhm. Kung ikaw ay tumatanda na, bumababa Mm. yon. Okay? So, wag mo expect na, ikaw ay 64 years old, binigyan ng bakuna. Expect mo you have the same kind of protection as yung bata. No, 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 Mhm. no, no. You're misunderstanding the guidelines. Opo. So, So, ibig sabihin pala, Dok, hindi pa rin dapat talaga magpakampante regardless kung ikaw man ay nabakunahan or not. So, yun po, napakahalaga talaga nung screening, nung test, Dok, para ma-check talaga kung ikaw ba ay prone dito sa sakit na cervical cancer. And speaking of screening, Dok, meron po tayong tinatawag na pap smear, para nga po matest o ma-screen ng isang babae sa kanyang cervix. So, ano po ba itong pap smear na ito at ano po yung pagkakaiba sa HPV test? yan. That's a very good questions, no? Um, Meron, in reality po, tatlo po yung, pag sinabi mong cervical cancer screening, tatlo talaga yon, no? Mhm. If you go outside of the Philippines, no, punta ka sa Amerika, punta ka sa ibang bansa na mataas ang kalidad ng kanilang health system, no? Ang makikita mo lang is pap smear, which is cytology, and then HPV DNA test. Now, among the three, pap smear, VIA, i-explain ko lahat yung tatlo na yan, at saka HPV. Dito muna kayo sa pinakamaganda, HPV DNA test. Ang HPV DNA test, halos lahat yan, yung tatlo na yan, pinapasukan yan ng speculum. Ibig Mhm. sabihin, hindi pala. Ang HPV pala, makabago na ngayon to, no? This is very, very new. Baka kasi gusto nyong kunin ito, no? Mhm. Ang HPV, hindi na kayo mahihiya. Bakit? Bibigyan kayo ng brush, maliit na brush, kayo mismo ang magpapasok doon sa inyo. Mm. Yan. So, kayo mismo, you don't need a doctor, you don't need a midwife, you don't need someone to assist you. Pero kung Mhm. si mister gusto niyong patulungin sa'yo, bakit ba hindi? Okay? Opo. Pag pinasok niyo yan sa inyo, walang speculum, walang bakal na pinapasok. Kayo lang, dahan-dahan nyo lang ipapasok hanggang sumagad doon sa pinakadulo. Okay? Tapos i-twist nyo 10 times. 1, 2, 3 hanggang 10. Okay? Kung mas magustuhan ninyo dahil may nararamdaman kayong kakaiba, sure, go lang kahit 20 times. Joke lang Opo. po, okay lang po. Mhm. Tanggalin ninyo, ilagay niyo po yan sa isang tube, ipapadala niyo yan sa laboratory,
tapos marireceive niya yan after a week. Masasabi dyan kung kayo ay positive sa HPV or negative. Mm. Okay. Ang problema, ito yung pinakamaganda. This is the best. Kasi Mhm. sasabihin niya kung ikaw ay positive or negative. Pero, huwag kang matakot. Kasi pag sinabi mong positive ka sa HPV, ang ibig lang sabihin nun, meron kang potensyal. May pagkakataon ka na in the next 10 to 20 years, magkaroon ka ng cervical cancer. Mhm. So you have 10 years, 5 years ahead of you na makapagpa-check up. Actually, you don't need 5 years. You need to go right away as much as possible Mhm. sa OB mo para masilip ka. No? Ang tawag doon, pwedeng colposcopy or VIA or yung visual inspection. Parang ganyan, nagpasok ka ng speculum, sa nakikita nyo sa drawing, no? Mhm. Tapos, yan, maglalagay sila ng, mamaya, explain ko, maglalagay sila ng suka. Yung Mhm. nakikita nyo ngayon sa screen, that is pap smear. So, naglagay Mhm. sila ng bukol, no, ng speculum, kumuha sila ng brush, kumuha sila ng sample, sinilip sa microscope, hahanapin doon sa microscope kung meron kang cells na kakaiba. Ang Mhm. problema dito, minsan, sa sobrang daming cells, hindi mo minsan makita. Kaya ang pap smear, hindi rin siya ganun ka-sensitive. Mhm. Specific siya. Ang ibig sabihin ng pap smear, specific. Ang ibig sabihin ng specific, pag sinabi ng pap smear na ikaw ay merong problema, kadalasan, asahan mo, meron ka talagang problema. Pero pag Mhm. sinabi ng pap smear, ikaw ay negative, kadalasan, hindi naman kadalasan, 50-50 or mas higit 60-40, no? Na kadalasan, huwag kang masyadong pakampante. Ibig Mhm. sabihin, that's the reason why sa ibang bansa, every 3 years ang pap smear. Sa atin, every year ang pap smear, no? Mhm. Kasi yan ang recommendation ng mga doktor. Kasi minsan, hindi ganun siya ka-sensitive. Okay? Mhm. Hindi siya ganun ka-sensitive. Now, another test, dito kasi sa Manila, we are here in Manila, but remember, ang mga broadcast ninyo hanggang, no, hanggang area ng Mindanao yan, no? Yes Ito po. yung, ito yung masasabi ko. Walang doktor doon. Walang magbabasa, walang equipment. Ano ang ginagawa nila? Ang Mhm. ginagawa nila is visual inspection with acetic acid. Ano yon? Ganon din, tulad din ng pap smear. Pero instead na maglagay ng brush, kumuha ng sample, ito, nilalagyan nila ng acetic acid, no? In other words, parang vinegar. Hindi siya vinegar, pero como ang vinegar, ang main component nito is acetic acid. Mhm. Pag naglagay sila ng acetic acid, hinahanap nila, sinisilip nila kung meron kang lesion doon sa area, doon sa Mhm. cervix. Pag meron, then pwede nilang you know, i-treat or pwede nilang suriin pa ng lalo. Mhm. Depende yan sa nagtitingin. Unfortunately, I have to tell you this, unfortunately, sa probinsya, ang gumagawa nito are midwives. I'm not saying no na sila dapat ang gagawa. Dapat Mhm. doktor ang gagawa, no? Opo, But you opo. have to remember kulang ang doktor sa Pilipinas. Remember kaming doktor, ako, I for one is I go to the city just to work kasi doon ang pera eh. Doon ako Mhm. makakakuha ng pagkain para mapakain ko sa pamilya ko, di Mhm. ba? So that hindi mo masisisi ang doktor, no? So ang ginawa nila ngayon is midwife na lang ang tumitingin, which is very very bad, no? Mhm. There is one article nga, no, ni former Congresswoman Stella Kimbo, sabi niya, 60% of our Filipinos are being seen, are dying, not being seen by a doctor, no? So Mhm. that's very, very sad, no? So that is why kami, no, sa End Cervical Cancer Philippines Organization Incorporated, along with DOST-ASTI, gumawa kami ng sarili naming scope, no? Pinapasok namin yon, no, sa puwerta. Hindi mata ang ginagamit na pangsilip ng midwife, kundi ito yung scope ang papasok nila, pipicturan, tapos ite-telemedicine sa doktor. Hmm. Automatically may resulta within 24 hours. So, Opo. yun lang po, pinaliwanag ko lang po yung buong scope. So, sorry, ang haba ng Opo, opo. discussion ko, pero I really have to make people understand, no?
ano ba talaga ito? And hopefully sana naibigay ko sana yun. Opo, actually Doc, habang nagsasalita kayo, patuloy lang din yung pakikinig ko. Kasi even ako Doc, mga bagong kaalaman ito sa akin. So for sure, sa mga kumare at kumpare nating nakikinig ngayon, ay malaking tulong ito para nga mas lubusang maunawaan kung ano ba yung cervical cancer, paano ito maititreat, and paano ba ma-check o mas-screen o matitest ang isang babae para nga bago pa umabot. Sabi nyo nga Doc, di ba? It may take 20 years. O bakit pa natin 20 years? Bakit pa natin naabutin o sasayangin yung oras natin bago tayo magpa-check o magpa-screen? Ayan, maraming salamat Doc. Napakarami naming natutunan ngayong umagang ito. And siguro po, ayan, napakabilis po ng oras. Meron na lang po ba kayong mga practical tips? Syempre, number 1, yun nga po, magpa-screen, magpa-test, magbigay ng oras sa sarili. Pero bukod po dito, paano po kaya natin mapapanatiling malusog ang cervix, and of course, paano maiiwasan ang sakit na cervical cancer? Actually, there was one patient of mine, sabi niya, Dok, wala bang vitamins para sa cervix? Kasi ang dami lumalabas yan. May vitamin sa mata, may vitamin sa liver, di ba? Wala bang vitamins sa cervix? Baka gawa nga kayo, baka naman merong mga magagaling dyan. Pero in reality, wala po. No? The only practical tips na pwede kong sabihin is basically to get screened and vaccinate. Of course, if you want to do more, avoid smoking. Okay? Dapat very common sinasabi ng doktor, dapat matulog ng mahaba, at least 8 hours a day, dapat mag-exercise. Pero in reality, parang naririnig naman natin yun, pumapasok lang yun sa kanang tenga natin, lumalabas yun sa kabila. Pero practically, what does that even mean? Di ba? This is what it means. Immune system plays a role. To boost your immune system, increase yung immunity mo, you yourself can remove HPV inside of you. And this is why when you go to stressful activities, babae na under stress, kulungan, okay? Sa labas ng Pilipinas, no, sa publiko makikita mo ang breast at saka cervical. Breast napakadami, cervical konti lang, no? Compared to breast. Okay? Pero papunta ka sa kulungan, kita mo yung mga babae doon tends to have cervical cancer. Co-equally with breast. Bakit? Kasi bumababa yung immune system ng babae, naaalala yung anak, hindi mailabing-labing yung anak dahil, babae kayo eh. 'Di ba? You are that's part of your system. And I can get that away with you. How do you improve that? You exercise by preparing a better mind, increasing your immune system. Try nyo mag-exercise. Pag pinagpawisan kayo, you will feel better. The thing is, letter C, hindi cancer. Consistency. Araw-araw, hindi yung every weekend na lang. Wala yun. Consistency. Find time to walk. I'm not saying 10,000 steps, but at least find time for yourself. No? Ayan. Oo. Pag naririnig natin, Doc, ngayon, itong usapan natin ito, siguro naiisip ng mga kumare at kumpare natin, madali lang naman pala exercise, matulog, kumain, usual na ginagawa na iba sa atin. Pero yun nga po, in reality, Doc, madaling pakinggan, madaling sabihin, pero mahirap gawin, Kaya, I think yun po ang isa sa napakagandang paalala nyo sa aming lahat. Bukod nga po sa pagpapascreening, pagpapatest, we really have to make time for ourselves. Dahil hindi naman tayo nabuhay para lang magtrabaho, mag-alaga sa ibang tao. But of course, also ourselves, we have to take care, Kasi napakahalaga paano natin maaalagaan ng iba kung tayo mismo naman ang may sakit o naapektuhan. Alright? Ayan, thank you so much, Doc. And siguro po, last na lang din po bago ko po kayo bitawan, Doc, para po sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan. Saan po kaya kayo maaaring makontak? So kung meron po kayong social media pages, maaari nyo rin po silang anyayahan na i-like or i-follow ito. Yeah, maraming salamat. Parang kinain ko na yung oras nyo. Meron kaming Facebook, no? Meron kaming Facebook yan, nasa screen, no? Hanapin nyo lang po yung CerviQ, no? Madaling tandaan, CerviQ, pupunta kayo ng palengke, may banana Q, meron kamote Q, di ba? Kakain kayo sa labas, may barbecue. So madaling tandaan, CerviQ, di ba? Tapos sa website naman, we have endcervicalcancerph.com, no? So yan.
Makikita ako sa Health Screen Laboratory and Diagnostic Facility. Dito yan sa Pasong Tamo. Malapit yan sa Circuit Makati, no? Meron yan sa karerahan ng mga kabayo. Dati, yung lumang karerahan ng kabayo. So, Opo. if you need to ask more, if you want to invite me, punta lang kayo dyan. Itong End Cervical Organization is a non-governmental organization, and we are really helping LGUs to how they can be able to find ways to increase yung screening, awareness, and vaccination. Maraming salamat po. Ayan, CerviQ, ayan, CERVI, and yung Q po, ay yung letter Q mismo. Ayan, maraming salamat, Doc. Sobrang na-appreciate ko po itong mga, yung time ninyo, yung paliwanag na ibinigay nyo sa aming lahat. For sure, marami kang na-touch, sir. Marami kang naabot, na bigyan kaalaman ukol nga po dito sa cervical cancer. And with that, mga mare, mga pare, nakasama po natin, siya nga po ang founder ng End Cervical Cancer Philippines Organization Incorporated o ang mas kilala rin bilang CerviQ, si Dr. Jesus Randy Boggs Rivera. Maraming salamat, Doc, and mabuhay po kayo. Thank you. Salamat po. Thank you. Alright, ayan mga mare, mga pare, napakabilis ng oras. Ngayon nga po ay unti-unti na rin po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, tumutok dito sa ating programa. And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mersho Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gain din sa ating producer this morning na si Ashley Jane Merene. At susunod na nga po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo everyday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone! Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba? Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhan may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na Sa Radyo Magazine 1278.